Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kabadong-kabado si Zoe dahil hindi pa niya nakukontak ang kanyang ina. Ito ay hindi niya alam kung saan ito pumunta. Tinawagan niya ang kanyang tita na kaibigan ni Moira, pero ito nga ay nagsabi na pinalayas niya din si Moira dahil sa ugali nito na hindi na talaga maganda. Agad-agad naman itong tumawag si Dr. Carlos Benitez dito kay Zoe. Sinabi niya dito kung kamusta ka na. At ngayon nga ay si Zoe ay galit pa sa kanyang daddy na kung saan sinabi niya dito na nag-aalala siya kay Moira Tanyag at hindi pa ito bumabalik at wala siyang alam kung saan ito pumunta at hindi niya makontak. Dito na nga si Zoe ay tumawag na din sa kanyang daddy RJ na sinabi niya dito na kailangan niyang hanapin ang kanyang ina at pinagbantaan ni Dr. RJ Tanyag si Zoe na huwag niya nang hanapin ang kanyang ina para matuto ito sa kanyang mga kasalanan. Hinid sa kalaman na gusto talaga ni Zoe na makontak ang kanyang ina dahil sa gustong ituloy ni Dr. RJ Tanyag ang kanyang plano na pagkakaso dito at ipapakulong talaga siya. Dito na nga si Annalyn ay talagang sabi niya sa kanyang ama na si Dr. RJ na kailangan niyang magpa-check up para ito ay matingnan kung ano ang kalusugan niya. At agad-agad naman itong pumunta si Dr. RJ Tanyag sa Estridge Medical Center at dito na nga nakita ni Dr. Carlos Benitez itong si Dr. RJ Tanyag at dito na napatulala si Dr. Carlos sa mga naiisip niya at dito na siya sinabihan ni Dr. RJ na, "Uy, parang wala ka sa sarili mo na." At sinabi ni Dr. RJ Tanyag sa kanya na kung may nalalaman siya tungkol kay La Moira ay dapat niya nang sabihin para ito ay malaman niya na agad. Napaisip si Dr. Carlos Benitez sa mga sinasabi ni Dr. Lindon. Baka kako talaga sasabihin ni Moira ang katotohanan pero hindi niya alam kung ito ay sasabihin ba talaga ni Moira or hindi. At baka puputok ito si Moira at sabihin ang lahat-lahat kay Dr. Carlos. Baka siya ay mapanganib at dito na nga magkakahiwalay sila ni Lynette. Nag-aalala nga itong si Lynette dito kay Dr. RJ Tanyag na kung saan napanaginipan niya si Moira na ito ay sasaksakin siya at gusto siyang patayin ni Moira. Kaya dito na napaisip si Lynette na kung magagawa ni Moira iyon sa kanila, baka magagawa niya din kay Dr. RJ Tanyag. Kaya dito siya concerned din kay Dr. RJ na kung saan sinabihan niya si Annalyn na kung ano ang balita kay Dr. RJ ay ipaalam sa kanya. At dito na nga si Dr. RJ ay pumunta nga ng Estridge Medical Center na kung saan kinausap siya ni Annalyn. At dito na sinabi ni Annalyn sa kanya na nag-alala si Lynette sa kanya. At medyo napangiti din si Dr. RJ Tanyag sa kanyang mga narinig. Habang naglalakad si Moira ay bigla itong nakita nila ni Josa at tsaka ni Chang Susan. Dito na nga ay nanggugulo sa isang jeepney na kung saan ay pinang-aaway niya ang mga pasahero. Pero ito naman si Moira ay nakita niya ang kanyang maleta at suot-suot ng isang lalaki ang kanyang mga damit. Kaya hinabol niya ito at bigla itong nawala. Agad-agad naman umalis si Josa at tsaka si Chang Susan kasi ayaw nilang masangkot sa gulo doon kasi nagkakagulo na nga. Dito na nga kumain si Chang Susan at tsaka si Josa na kung saan nakita ni Moira ang wallet ni Chang Susan. Agad-agad itong hinablot at itinakas ang wallet at nasundan ito ni Chang Susan at saka ni Josa. Dito na nga nahulog sa kanal itong si Moira at karma na nga ang nangyari sa kanya. Ay sinabihan na nga nila na ayan magnanakaw yan ay ninakaw niya ang aking wallet. Kung saan sinabi ng mga tao na hindi na nila tutulungan yung isang taong magnanakaw. Kaya abangan natin ang mga susunod pa na episode na ito. Ang abot kami na pangarap. Kung bago lang po kayo sa akin channel, please like, share, and subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod pa. Yun lamang po at maraming salamat.